ang mga problemang kinakaharap ngayon ng mga volleyball players sa PVL. At ano ang mga magiging resulta sa kanilang nakakagulat na balitang paglipat at paglisan at issue na hindi naiiwasan. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Alohi Robinsons Hardy ng Farm Fresh Foxies. Si Alohi Robinsons Hardy ay isang dating manlalaro noon ng Signal HD Spikers sa PSL. Naging agaw pansin rin kasi ang kanyang kabugerang height bilang isang fill-am player. Dahil aminin man natin o sa hindi, height is might sa volleyball. Kaya't marami ang nagkakandarapang kunin siya ng mga teams. At dahil nga sa pagkawala ng PSL, ay bigla na rin itong naglaho sa Philippine Volleyball. At sa tingin ng lahat, malabo na itong bumalik pa sa Pinas upang maglaro ng volleyball. Ngunit laking gulat ng lahat na ang nag-iisang Farm Fresh lang pala ang magpapabalik sa kanya dito sa Pinas. Nagka-problema kasi ito sa pag-process ng kanyang passport dito sa Pinas. Kaya napabalik ito sa Amerika sa kanyang pagbabalik. Marami naman ang nasayahan. Ngunit may kakaharapin pala siyang isang mabigat na problema. Dahil sa kanyang pagbabalik ay hindi siya pinahintulutang maglaro para sa Farm Fresh Foxies. Dahil kailangan niyang dumaan sa draft pick dahil sa nakasaad na rules ng PVL na ang mga players na hindi nakalaro sa PVL simula noong 2021 to 2024 ay kailangang dumaan na sa draft picking. Apaka-timing naman kasi ang kanyang paglipat. At dahil nga sa pangyayaring ito, hindi nga nagustuhan ng Farm Fresh Management ang ginawa ng PVL kay Alohi Robinsons. Dahil nga nagtiyaga ang Farm Fresh Foxies na kunin si Alohi Robinsons. Dahil kung ipa-draft picking lang naman, ay iba lang pala ang makikinabang sa kanya. Inaksyonan na nga ito ng Farm Fresh. Ngunit alam naman natin ang PVL na pag sila na ang bumuo ng rules, ay wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Magpapa-lower rank teams kaya ang Farm Fresh upang sure na nilang makuha si Alohi. Eya Laure. Si Eya Laure ay nagkaroon ng isang mabigat na problema sa kanyang mother team na Cheritigo Crossover. Dahil winakasan na nito ang kanyang kontrata sa paglalaro sa Cheritigo bago pa ito mag-expired. Marami ang nagsasabing hindi na nga ito naging masaya sa ginagawa ng Cherry. Dahil alam naman natin kung gaano kahigpit ang team na ito sa kanilang mga players. Kaya't nagdesisyon siyang hiwalayan na ito. Ngunit dahil sa kanyang ginawang pag-terminate sa kanyang kontrata bago mag-expired ay hindi ito pwedeng lumipat ng basta-basta. Dahil nakasaad na pala ito sa rules ng PVL at hindi na rin pinapayagan itong lumipat ng Cherry unless iba-buyout daw ang kanyang kontrata. Hindi naman kasi makakaila na isa sa pinakamalakas na manlalaro ngayon sa PVL, si Eya Laure. Kaya nang binalitang iiwan na nito ang Cherry, ay sandamakmak na teams ang nag-effort at nag-alok na maglaro si Eya Laure para sa kanilang team. At naghihinala na nga ang marami na plano na nitong samahan ang kanyang power duo at katandem na si Cici Rondina sa Choco Mucho Flying Titans pagkatapos niyang marisolba ang issue niya sa kanyang kontrata. Dahil iba kasi ang kanyang pinapakitang suporta sa team ng Choco Mucho, kaya't abangan na lamang natin ang kanyang magiging desisyon. Kat Tolentino ng Choco Mucho Flying Titans. Si Kat Tolentino ay ang isa sa mga tagabuhat at maasahan ng Choco Mucho. At sa pagdating ni Cici Rondina ay may naging katuwang na rin ito pagdating sa opensa. At isa sa mga dahilan kung bakit umangat ang kanilang team last year. Ngunit marami ang nababahala sa kanyang isang nakakalungkot na problemang hindi inaasahan ng nakararami. Patungkol sa naging kondisyon ni Kat Tolentino. Kung bakit kada taon ay may iba't ibang issue ito patungkol sa kanyang kalusugan. Nakakaawa lamang dahil sa nakaraang taon ay nagka-vertigo din ito sa kalagitnaan ng PVL at dahilan kung bakit hindi na ito nakapaglaro pa at nakabalik. At sa kanyang hindi paglaro ay medyo naapektuhan ng bahagya ang kanyang team at buti na lamang ay nasolusyonan nila agad ito. At sa kanyang unti-unting pagbabalik sa kalagitnaan ng PVL Conference
ay mapapansin mo talagang kada palo nito ay meron talaga siyang mabigat na pinagdadaanan. At tila ay labis na naapektuhan ang kanyang larong pangmalakasan. At kamakailan lamang, inanunsyo ng Chocomucho Management na tinamaan na naman ng sakit si Kat Tolentino. At nagkaroon umano ito ng ruptured appendicitis na talagang kinabigla at kinalungkot ng nakararami dahil kamakailan lamang ito gumaling sa kanyang vertigo. At kasalukuyan rin siyang naglalaro na hindi nakakarinig ang isa niyang tenga. At ngayon, panibagong pagsubok na naman ang kanyang kinakaharap patungkol sa kanyang kalusugan. At hindi na naman ito makakalaro pa this season ng PVL dahil health is wealth para sa kanilang koponan. Umaasa na lamang ang lahat na gumaling na ito at hindi na kailanman dapuan ng mga sakit na magpapaapekto sa kanyang laro. Riri Meneses at Ces Molina. Hindi makakaila na talagang isang malaking kawalan sa signal ang pagkawala ni Riri Meneses at Ces Molina. Isa ngang malaking problema ito para sa PVL dahil nga isa sila sa mga bigating players na tila ay nagpapabalanse ng laban sa ibang teams. At dahil hindi muna sila makakapaglaro ay hindi daw masyadong magiging patas ang laban ngayon sa PVL. Ayon naman sa Signal Management, may opportunities daw abroad at maglalaro doon ang dalawang players na si Ces Molina at Riri Meneses. Pero giit ng nakararami ay may problema talagang nangyayari. Dahil kung usisain mo ng mabuti, marami ng malalakas na players ng Signal HD Spikers ang nagpasya ng kumalas at lisanin na ang team gaya na lamang ni Rachel Andakis, Bia General, Jack Jonella at Chai Troncoso. At ngayon naman ay si Ces Molina na at Riri Meneses na nagpapahiwatig lamang daw ito na may problema talagang nangyayari sa Signal na hindi pa alam ng nakararami na hindi rin nagustuhan ng mga players na ito. Kaya't nagpasya na lamang silang lumipat na. At may posibilidad na ngang lilipat na sila sa Farm Fresh Foxes kung saan sasamahan na nito ang dati nilang kakampi na si Rachel Andakis at Jack Jonella. Ang masasabi lang talaga natin, marami talagang kababalaghan ang nangyayari ngayon sa Signal na sana'y maayos na nila ito. Risa Sato. Ang happy mantra ni Risa Sato ay tuluyan na nitong ililipat sa Cherry-Tigo pagkatapos niyang kinumpirma ang kanyang paglipat at dahilan kung bakit niya pinili ang Cherry-Tigo. Ayon nga sa kanya, unti-unti nang dumadami ang lumilipat sa Creamline kaya't panahon na upang lumipat siya. At anin niya, pinili niya ang Cherry-Tigo dahil nandoon halos ang kanyang mga kilalang coach at players tulad na lamang ni Coach Norman at Aaron at ang mga ibang NU players. At naging pamilyar na rin sa kanya ang sistema doon. Kaya't sure na sure itong magiging madali na lamang ang adjustment nila. Ngunit maraming fans ang nababahala sa naging paglipat ni Risa Sato. Dahil baka umano magaya ang kanyang tadhana kay Ced Domingo na dating sobrang hinangaan ng lubusan dahil sa kanyang zero tempo, quick attack at pagiging best middle blocker ng Creamline. Ngunit tila ngayon ay nahihirapang i-adapt ni Ced Domingo ang kanyang malahalimaw na quick attack sa Akari Chargers. At malaking factor din ang kanilang sistema doon. At ito umano ang isa sa magiging problema ni Risa Sato. Kung maa-adapt ba nito ang kanyang malaking natutunan sa Creamline. Ngunit alam naman nating lahat kung gaano kahusay noon ang connection nila ni Jasmine Nabor sa NU. Asahan na lang natin na gagana uli ito dahil marami din ang nag-aabang sa Sato Nabor connection. Hindi lamang ikaw, Charis. Kayo, sa tingin nyo, sino sa mga volleyball players ngayon ang nakakaranas ng problema sa PVL? At ano ang opinion nyo dito? Please comment down below.